yan? Anong lindol? Pinupunasan ko lang yung mesa. Ang dumi kasi. Ay, ganun ba? Kala ko totoo na, hindi pa naman ako ready. Grabe, CJ. Alam mo, dapat maging handa ka. Kasi parang pag-ibig lang yun. Bigla-biglang dumarating. Nagawa mo pang humugot? Ano, ikaw ba ready ka na ba? Sakto lang. Nag-shake drill kaya ako. Ako din kaya? Ako din kaya. Duck, cover, hold. Ito ang patuloy na paalala ng MMDA sa ginawang earthquake drill nitong nakaraang Miyerkules, June 22. At para mas mahikayat ang mga mamamayan na makiisa sa ikalawang malawakang earthquake drill na ito, tinawag nila itong #MMShakeDrill na ginawan pa nila ng dance step. So, ang MMDA, marami, hatikas kami sa 4 na quad. Will have their own scenarios. May mga scenarios kaming gagawin. Tapos, padalawa na namin yan. Parang gusto lang namin na maihanda ating mga kababayan na kung sakali at magkaroon ng 7.2 kasi sinasabi nila magkakaroon ng 7.2 magnitude earthquake dito sa Metro Manila is may preparasyon na. Kumbaga, alam na ng tao kung ano ang dapat gawin just in case na lumindol. Earthquakes occur when two blocks of plates glide against each other. Geographically, Philippines is located within the Pacific Ring of Fire where frequent seismic and volcanic activities happen, including earthquakes. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pangunahing institusyon dito sa bansa na nagbibigay kaalaman sa atin patungkol sa mga nangyayaring pagyanig ng lupa o earthquake at ang mga safety measures sa panahon ng lindol. Ayan. So maraming pwedeng panggalingan ng earthquakes. Ito yung tinatawag nating earthquake generators. Sa Pilipinas, most of our earthquakes nanggagaling siya sa mga trenches. Ito yung mga cracks or bitak na nasa dagat, plus yung mga tinatawag na active faults. Yung fault ito yung mga bitak sa lupa, bitak sa bato na pwedeng panggalingan ng earthquakes. These are fractures where rock movement has taken place and pwede siyang maulit-ulit. So we classify faults as may mga faults na active fault. Pag sinabi namin active faults, these are faults na gumalaw within the last 10,000 years. Ang lindol ay isang natural phenomenon. Hindi ito maaaring pigilan. Kaya nitong makatumba ng mga puno, makasira ng mga daan, makawasak ng mga bahay at makapagtumba ng mga gusali at makapekto sa buhay ng maraming tao. Depende sa lakas nito. Ang mga ganitong sitwasyon ang maaaring mangyari kapag tumama ang sobrang lakas na lindol sa ating bansa. Halimbawa na lang nito ay ang tinatawag na The Big One na sinasabing maaaring tumama sa West Valley Fault ng Metro Manila at ilan sa mga katabing lalawigan nito. Yung term na The Big One, yan yung padalas na naririnig natin. It's a term used by yung mga kasamahan natin sa media na sinasabi nila yung pwedeng maging scenario sa Metro Manila. But actually, kada probinsya sa Pilipinas pwedeng magkaroon ng sarili nilang The Big One. Kasi halos lahat ng parte ng Pilipinas may mga pwedeng panggalingan ng earthquakes except for Palawan. Every day, dito sa stasyon na to, dito sa office na to, nakaka-detect dito ng at least 20 earthquakes araw-araw. So ganun karami yung lindol sa Pilipinas and at least 4 to 5 earthquakes per week yung nararamdaman ng tao. And then for the past 400 years, at least 90 destructive earthquakes. So marami na yon. Magsisimula yung fault na to, it's 100 kilometers yung haba, na kapag gumalaw siya, it's a magnitude 7.2. Pag gumalaw yung magnitude 7.2, ang mararamdaman natin sa Metro Manila, parts of Cavite, parts of Laguna, Rizal, and Bulacan, we will experience an intensity 8 na earthquake. Sa history, ilang malalakas na lindol na rin ang nagpayanig sa ilang bahagi ng Pilipinas. Noong July 16, 1990, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama sa Luzon na puminsala sa mga properties at maging ng mga buhay sa Dagupan, Baguio at Cabanatuan. Magnitude 7.1 naman ang sumira sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro noong November 15, 1994 at nag-trigger ng isang tsunami.
Noong October 15, 2013 naman, magnitude 7.2 ang tumama sa Bohol kung saan marami rin ang napinsala. Dahil sa mga pag-aaral na ito, mas pinagiging handa ang mga tao tungkol sa maaaring nating gawin para maging safe sa mga ganitong sitwasyon. Pero gaano nga ba kalalakas ang mga lindol na nararanasan at maaaring maranasan dito sa ating bansa? At paano ito namomonitor? Magnitude and intensity. So, dalawang klase siya, dalawang words to describe the strength of an earthquake. Pag sinabi nating magnitude, ito yung energy released, ito yung lakas ng lindol. So for example, merong isang earthquake, meron siyang enerhiyang ilalabas, ang tawag doon ay magnitude. Yung epekto ng energy na yon sa surface, epekto sa tao, ito yung tinatawag na intensity. Sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay PHIVOX Earthquake Intensity Scale. It's a scale na 1 to 10. Pag sinabi naming intensity 3, ang nakakaramdam ng lindol ay yung mga nagpapahinga, resting, yung walang ginagawa. Yung parang nagulat sila, oops, may lindol. Para siyang, ang pakiramdam natin, parang may truck na dumaan. Kapag nasa kalsada tayo, parang may truck na dumaan sa tabi natin. Pag intensity 4, yung mga natutulog, pwede nang magising at intensity 4. Tapos at intensity 5, lahat ng tao sa isang bahay, sa isang building, pwedeng maramdaman na yung earthquake. Pwede rin yung baso na may tubig, makikita niyo yung tubig sa baso, magsisway na. Kapag intensity 6, medyo malakas na yon, nararamdaman na ng mga tao. Yung mga gamit natin sa bahay like appliances, electric fan, television, at intensity 6, gumagalaw na yan. Kapag nalaglag yon, intensity 7. At intensity 8, halos hindi na tayo makatayo sa lakas ng lindol. At intensity 9, hindi na tayo makatayo sa lakas ng earthquake. Kapag intensity 10, completely devastating. Dito rin sa PHIVOX office pina-experience sa amin kung gaano kalakas ang isang intensity 8 na lindol sa pamamagitan ng kanilang earthquake simulator. Sa sobrang lakas ng paggalaw mga ka-tribe, napakapit na lang kami ni Nicole sa tabi. Kung ganito kalakas o katindi ang maaari nating maranasan, kailangan nating maging alerto at buong loob para makasurvive. What we do in PHIVOX is to prepare the community. We produce lots of information materials and then we go down to the public para explain sa mga tao ano ba yung panganib, paano ba sila maghanda. Ito yung ginagawa ng PHIVOX.